Ay, magandang gabi ho mga boss. Mga kakamping, mga kabunyog. Mamaya ho, mag-collab tayo. Magandang mga comments nyo. Salamat ho sa dumadagdag ng subscriber, no? Ka-interest lang ho ako rito eh. Ah, madali lang po to. Marami ho yung comments nyo eh. Kaya mahaba-haba tayo magkukulab. Ka-interest lang ako rito sa payo ni His Excellency. Ah, BBM. Pakinggan ho natin. Marcos urges Filipinos to value their right to vote and not yield to vote buying or vote selling. After casting his vote for the 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections in Ilocos Norte, Marcos discloses he received reports that a number of barangay candidates resorted to paying constituents to vote for them. According to Marcos, voters should not throw away their right to choose their barangay officials. Ang aking payo lang sa ating mga kababayan ay huwag nyo naman itatapon ang inyong karapatan na makapili ng inyong mga barangay official. Dahil alam nyo naman po na ang mga barangay official ang mga kaharap ninyo araw-araw. Ito ang mga tinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya kung idadaan lang sa bayaran, ay hindi kayo mawawala yung boses ninyo at hindi nyo maipili kung sino ba ang dapat talaga na mamuno dyan sa inyong barangay. Over the campaign period for the 2023 Barangay and SK elections, reports abound that barangay candidates were trying to buy votes, even utilizing available technology to send money to voters. Marcos assures the public that they are monitoring such reports and that the Commission on Elections is doing everything within its power to scalp a vote to buy. Well, syempre lahat ng yung mga kapulisan natin, yung mga COMELEC natin, ginagawa lahat para itigil na ganun. So, we will do our part as the government. We will do our part to continue to enforce all of the laws that do not allow the use of vote buying as a part of the campaign. Napakaganda ng payo ni His Excellency, mga boss. Ha? Huwag kayong magbebenta ng boto. Kaya sa darating na 2025, malayo pa naman, ganun po ang inyong gawin, mga kababayan. Huwag daw ho kayong magbibenta ng boto ninyo. At yun nga, ayon sa kanya, sayang daw yung mga ganun. Maganda yung payo niya, hindi ko na matandaan eh. hindi ko akalaing maiisip niyang yun ang gawin yun ang sa kanyang gagawing speech, no? Ibig sabihin, hindi siya namili ng boto nung nakaraang presidential election, mga boss. Ba? Ganun ang tumbok nun eh. Oh. Kasi nga, kung ibebenta nyo raw inyong boto, hindi kayo makakapili ng karapat-dapat na mamuno sa inyong barangay. Sa inyong barangay. Sa Pilipinas dapat, di ba mga boss? Ay nako, ano masasabi ninyo sa payo ni His Excellency? Mga boss? So pa yata ulitin Pero wag na. Yun nga buod nun eh. Wag kayong magbebenta ng boto. Dahil hindi ninyo, sa halip na makapili kayo ng magandang mamumuno sa Pilipinas, nagiging mali ang inyong napipili dahil sa inyong pagbibenta ng inyong karapatan. Magkulab na po tayo, mahaba-haba ito mga boss. Kung ganun, natalo talaga si BP Lenny. Parang yun ang sinasabi niya, hindi sila namili ng boto nung nakaraang eleksyon. Ganun ba yun? Mga boss, mga sir, Lord. Sige, magkulab na tayo, marami to Para niyang sinabi na naging malinis ang eleksyon, na hindi siya namili ng boto nung nakaraang eleksyon, di ba? Ganun ho yun, di ba? Talagang nanalo siya ng malinis.
Sige na nga. Ano masasabi ninyo mga boss sa kanyang sa ating His Excellency, sa kanyang binitawang talumpati na maigsi lang ha? O, napakabuod. Huwag ninyong ibebenta ang inyong boto dahil sa pag ginagawa niyo yan, nakakapili kayo ng hindi kayo makapamili ng karapat-dapat na mamuno sa inyong barangay at sa Pilipinas. Ay nako. Lord, Librado Ludovico, shout out. Sabi niya, Blessed Monday morning po, Karoke, and to all Karoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe, NLT. Aba, ay di magandang balita yan. Dapat si Xi ang tudasin ng mga PLA ng China. Pasok sila sa Guinness Book. Baliw yung Cheng Wang presidente. Kaya si Digong baliw din. Who knows? God works in a very mysterious way. Thank you, Lord. Oh, okay Diba? Ganun kasi, diba? Dapat sana ganun eh. Pag ang order sa inyo mali, abe, barilin niyo yung order sa inyo. Ang dami ninyo, kagaya, sinasabi nga doon sa vlog ko kagabi, yung content ko. Oh. 100,000 ang magre-resign pag ipinilit ni Xi Jinping. Xi Jinping na ang kanyang pagdideklara ng gera. Oh, di ba? Tama. Oh. Sumagot si Elizabeth Iscario. Xerox, ang akin naman, dapat ang lahat ng kakandidato dapat may tinapos ito. College graduate at maganda ang good moral. Kabaligtaran sa atin ngayon na kahit sino basta sikat at may panglagay ka sa Cocomelec, pwede ka na at malaki chance na manalo if the price is right. Totoo yan, o kita. Pero yun ang payo naman ni His Excellency, huwag nyo ikang ibobenta ang yung boto dahil hindi kayo nakakapamili ng maayos mamuno. Diba? Librado Ludovico ulit, yung ambassador ng China, dapat isampal sa kanya yung The Hague Resolution na 200 nautical miles from the shore is our own EEZ, pero kailangan Chinese character, baka hindi nakakaintindi ng English yung kumag na ambassador. Uwi ka na lang sa China at magtinda ng taho, chupi. Galit si Librado. Kalat ni Baya ulit, Good evening, Karoke. Batutain mo, Karoke. Be well, Mama Bella. Ay nako. Jose Marijego, shout out sabi niya. Kasalanan lahat ng yan na ni Duterte. Di po ba, Karoke? Totoo naman kasi siya naman talaga lahat pero protektado kasi na Excellency. Ayaw ibigay yata. Ewan natin. Yan ang aabangan natin. Jose Marijego, yan ang aabangan natin kung ano mangyayari dyan. Kalat ni Baya ulit, wala stick sa boses pa lang, fake news na. Huwag tayong basta maniwala sa mga ganyang banat. Kung sino man ang nagbabalita na yan, ay sigurado ay nakabatak yan ng bulbul ng kabayo. Huwag yan, fake news yan. Ikaw naman, malay mo nga totoo. Ikaw naman, God moves in a very mysterious way nga. Di maganda kung totoo yun, di ba? Kalat ni ka, more than 132,000 views yata, di ba? Kaya kinontent ko. Sorry siya. Mahirap paniwalayan si lahat ni Baya. Malay mo totoo, Kalat ni. Librado Ludovico ulit, Correct ka, Rox. Tungkol dyan sa lintik na boat buying na yan. Doon po sa amin, sa Baylu, Laguna, nakita ko na po
ang bigayan ng sobre. Ngayon meron na akong mga apo, mga apo ko, bilihan pa rin ng boto. Kaya walang kasing dumi ang halalan niya sa Pinas. Nakakauya na dapat ng kalusin ng Panginoon Diyos. Lord, ikaw lang ang pag-asa, wala nang iba. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Hello, Miss Akira Milos, pleasant day, sabi ni Kalat ni ako. Kalat ni Baya ulit oh. Sinabi ng isang hindi pinangalanang Chinese general, alam nyo, pag ganito ang mga buladas, ay isa itong fake news. Walang pangalan at walang resibo equals fake news. Clickbaiting at for views lang yan. Huwag tayong kumagat sa kaululan na yan. Ikaw lang, Kalat ni malay mo nga eh. Totoo eh. Ikaw talaga oh. Kung totoo, di maganda. Di ba? Oh. Hello, Miss Lloyda Claro, Kabsat, regard, sabi ni Kalat ni tagal ko nang nakikita yan eh. Akira Milos ulit oh. Ay, shout out Akira sabi niya. Good evening po dyan sa inyo, Mr. Sa totoo lang. Pinanunod ko na po. Oh, thank you. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karoke. Magandang balita po yan na halos 50% ng Chinese military ang magre-resign o tutol kung maghahasik ang China ng giyera sa West Philippine Sea. Alam ng iba sa kanila na mali ang ipinagagawa sa kanila ng kanilang gobyerno sa West Philippine Sea. Naisip ng iba sa kanila na may mga kapwa silang incheck sa ibang bansa na namumuhay, Chinese community sa Europa, USA at sa Asian countries. Oh, kita mo, buti pa si Ferdinand San Juan eh. Ito si Kalat ni mahirap paniwalain talaga. Malay mo na. Tutuloy natin. Maayos naman ang kanilang pamumuhay sa kanilang bansa, China, na asensado na. Kung magbabalak sila ng war, durog sila. Durog ang kalawakan ng kanilang lupain sa lakas ng puwersa ng Allied Forces. O, makinig ka, Kalat ni ka ha. Sayang ang kanilang pinaghirapan sa matagal na panahon na kanilang inasam. Chinese, open your eyes and mind. God bless us all. Oh, kita mo. Kalat ni, mahirap paniwalain to, Ferdinand San Juan eh. Ramon Valencia, shout out ha. Good morning night, bossing. Siguro 500 ang bigayan. Kinupit pa yung mga namamahala sa ang kaso, nabuking sila. Oh, 500 siguro yung ginawang 300 ano, Ramon. 400 na ano. 400 na sobre. O, di malaki-laki rin yun. 400 times 200, di ba? Magkano? Ha? Mahigit yata ang 8,000, di ba? 8,000 ba? 80. Ha? Kenta o yun. Na ako sa mat eh. Rawan Valencia ulit to. Bossing, parang galing pa lang yan sa Bossing, parang galing pa lang dyan sa lugar na yan yung mga kurimaw na politiko na nangangampanya si Sara Kim at si Sandok. Oo, nabotas nga pala no. Ha? Pero malabon si Angelica de la Cruz eh. Pero yung salita niya, hindi ako niniwala doon. Hindi niya alam. Bito Pito, welcome to the club. Sasali si Duterte sa Communist China. Akira Milos oh. Natawa po ako dun sa bawal bumili ng boto. Vote buying carry on. David Allen Mendoza, shout out sabi niya. Hello Karoke at sa mga Rocky Warriors. Good evening po. Wala na pong pag-asa ang eleksyon natin sa Pilipinas. Wala na rin po kasi prinsipyo ang mga botante. Handa silang ipagbili ang boto nila kahit
di karapat-dapat ang mga iboboto nila. Pero David, may payo si His Excellency. Oo, na wag daw kita mo naman, yun ang topic namin ngayon ni His Excellency. Maganda yung payo mo, Presidente. Ang nasa isip lang ng mga bubutante natin ay panandali ang saya. Di nila naiisip na kaya ganyan ang asta ng mga nahahalal sa bansa natin ay sapagkat nasa isip nila na binili namin ang boto ninyo, kaya wala kayong karapatan na magreklamo. Totoo yan, David. Nireklamo nyo, bayad kayo eh. Di ba? Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyong mga boss, Sabi niya, Impong Basyang, Team Tiadeli is in the house. Bumabati po ng magandang buhay sa ating pong lahat. Mga kalupon sa Rocky Warrior. Sir Rox, mahal po tayo ni Lord at alam po niya na pag nagkagulo, para lang po tayong mga pinitpit na luya laban sa mga higanting kalaban. Alam po ni Lord, para lang po tayong tiniris na kuto. Kasi nga po, ang bansa po natin ay ubod po ng dami ng nagdaang pinuno. Lalong-lalo na po yung nakaraan. Ang pinaghahandaan po nilang palagi, unahan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ay, Tia Deli. Sa halip na pangproteksyon para sa bayan, kung dumating ang sigalot o kaguluhan, proteksyon po lagi ng masisiba nilang bulsa ang inuunang lagyan at punuin ng proteksyon. Galit ka na naman, kinam. O ano ngayon, masasabi mo, Mr. Bigote ng Senado? Si Kimo? Wala. Kaya mo bang ipagtanggol ang bayan mo? Nabuha kang hinayupa ka. Ikaw, marami kang high-tech na armas, pinagyayabang mo, paano si Juan de la Cruz at mga mamamayan mo? Kayang-kaya mo ba silang ipagtanggol ng bigote mong wala namang silbi po Dapat pag nagka-gera, ikaw ang ilagay sa front line. Nabwisit ka. Galit ka na naman. Wala kang alam kundi kumontra sa malalaking bansa na handang itaya ang bansa at buhay nila para sa proteksyon ng bayan mo na nilulukuban ng mga pisting yawa na katulad mo. Galit ka na? Lumayas-layas ka nga dyan sa harapan ko at pinaiinit mo lang ang ulo kong damo ka. Nanuknukan ka naman ng bobo. Kung bobo si Kimo, di mas bobo yung bumoto dyan. Ang dami, di ba? Tiyadelik sa halip na umigi ang kirot na rayuma ko, lalo mo lang akong binibwisit. Napulpul ka. Oy, Chupi, lumayas ka na nga dyan. Wala ka naman silbi. Di ko alam bakit andyan ka. Siya rin, di niya nga rin alam ba't napunta siya dyan. Ikaw talaga, Tiyadelik Wala siyang kasalanan. Basta siya, akala niya kasi, basta hindi niya alam na mananalo siya. Kaya wala ka naman pakinabang sa yung damo ka. Hay, mga pisting yawa, visit. Impong Basyang signing off na po bago pa ako ang mahambalos ng aking kabarangay. Huwag po tayong mag-alala. Tunay pong mahal tayo ng Diyos. Totoo yan. Di niya po tayo pababayaan tulad po ng pagproteksyon niya sa Israel. Di po tayo magagapi ng kahit sinong bansa kasi mahal po tayo ng Diyos. Lahat po ay kakampi natin. Puwera lang po ang China na uubod po ng swapang at ganid. Mali ka dyan. Si Digong, di natin kakampihan. Ate Adelika, hindi natin kakampi si Digong. Ewan.
Basta magkabang tayo kung ibibigay si His Excellency si Digong, ha? North Korea and Russia, sabi niya. At ang pinakamalupit sa Rox, Durian City. Oh, nandun na nga. Good night po. Hanggang sa muli po, ang inyo pong lahat ay tunay na nagmamahal. Kasama palagi sa pagkuda. Ito po ang inyong aswangot na Tia Delia. Elizabeth Iscare, shout out, ha? Sabi niya. Good evening, Sir Rox. Parang fake news ata yan kasi ang alam kong sobrang mga tapat ang mga yan. Kaya lang, kung totoo naman ito, mas magandang balita ito. At least, di basta-basta magkakagulo sa ating bansa kung sakali. Sana huwag ipahintulot ng ating Panginoon ito at proteksyonan ang buong na di na mauulit ang World War III. Totoo. Pag naniwala na si Kalat ni Raul Villanada, shout out, ha. Greetings, Kuya Rox. Mabuti naman at magsundalong inchik ay nag-iisip. Hindi sila robot. Di kaya makakudita si Xi Jinping. Pwede. Dapat yan, yung mga yung mga sundalo niya ang kuditahin siya, di ba? Malay mo, ha? God moves in a very mysterious way nga. Done watching po. Good night po, si Akira. Jimmy Bautista, welcome to the club, ha? Sabi niya. Anong nangyayari sa Germany noong sinunod nila si Hitler? Ang daming nadamay. Karamihan ay sibilyan. Bugok ang utak sa mga diktador gaya Jinping. Kasama si Duterte at mga Hamas. Totoo yan, Jimmy. Federico Mandak, shout out. Si Rox, parang dito lang sa Pilipinas, merong barangay election. Only the Philippines nga. Marami din namang democratic countries pero wala sila ng mga ganitong klase na eleksyon. Yung mag-elect sila ng mga communities nila, ng mga leaders nila. Only the Philippines talaga. Moody Muma, shout out, ha. Sabi niya. Hi sir, good evening po. Tama po, si Jinping ang pinakamasamang pangulo ng bansang China. Pero wag tayo makampante dahil iba ang sinabi sa tunay na kanilang ginagawa. Hindi ako pumapanig sa sekwa. Hindi lahat ng sekwa masasama. May mabait din na sekwa dahil mismo ang tatay ko noon, driver ng sekwa. Salamat, sir. Oo, tsaka maraming inchik dito sa Pilipinas, di ba? Paano nga rod kung magkakagera, baka mamaya, yung Pilipino, bibirahin yung mga pabrika ng inchik dito, di ba? Ito si Jinping neto, kung ano iniisip neto, Aris, shout out, Aris. Tama ka dyan, Karoke. Hindi pa ngayon makikipagyera ang China kung mapapasama man sila sa labanan ay napilitan lang. Kahit na sila maraming tauhan, kulang naman ang eksperyensya nila sa labanan. Kalawangin pa. May mga makabagong armas, kulang naman sa kaalaman para gamitin. Noong 1951, na nga lang daw sa Korea, 1,000 sundalong Pilipino kontra sa 40,000 na sundalong inchik. Natalo pa ang 40,000 ng Chinese. Kaya yung may isip at hindi tangang sundalo ng China ay talagang magre-resign. Isa pa, para silang sumuot sa bahay ng putakti. Puputaktihin sila ng United Nations. Malakas lang naman ang kakampi ng China, si Digong. Malakas na magsinungaling. Ang galing nito. Kaya nga, paborito si PC Digong dahil pareho sila sinungaling. Sabi nga ni Sarah, walang honesty. Lahat tao ay sinungaling. Tumawa pa siya. Umiikot pa nga yung mata niya nung sinabi niya yun,
aaris ka ha. Napanood mo rin pala yun. Ayon, ayon kaya siya ang inilagay sa ni Ecstasy sa Secretary of Education. Kaya ang mga bata ngayon, kung hindi man kasinungalingan ang sagot, ang isasagot nila sa iyo ay confidential. Hay, nakakaloka. Ang galing nito si Aris na to. Alberto Olaer, shout out. Karoke, si Digong Duterte na demonyong mamamatay tao ng Davao at si Xi Jinping magkambal ang utak ng dalawa na yan. Utak demonyo. Magkaiba lang ang ng konti. Siguro si Digong Duterte utak magnanakaw, Karoke. Basta hindi mababagong aking pasya. Yun ang langit, eto ang impyerno. Ha? Marilo Pabianak, shout out. Good evening po, Tay, at sa lahat ng Rocky Warriors. Salamat po sa Diyos at may mga nag-iisip pa rin tama sa mga Chinese. Kasi talagang walang ibubungang maganda ang sa mga mamamayan. Tila sumobra na din po yata sa kagahaman sa kapangyarihan si Mr. Xi Jinping. Lord, ingatan at gabayan mo po sana huwag mangyari ang kaguluhan ng bawat bansa. Sobra na pong lugmok ang bansang Pilipinas. Paano pa kung magkagulo? God bless us all. God bless us always. Tayo ingat po kayo palagi at sa mga Karoki Warriors. Stay safe po. Ikaw stay safe ka dyan, Marilo ka Pagpagod, pahinga. Marco Duca, shout out Si Rox, panlilin lang yang sinasabing magre-resign ang mga sundalo ng PLA kung magkakagyera. Pa isa, para si ano rin pala to. Kalat ni, mahirap din maniwala sa si Marco Duca. Totoo natin. Si Rox, panlilin lang yan sinasabing magre-resign ang mga sundalo ng PLA kung magkakagyera sa West Philippine Sea. Alam naman natin na ang mga komunistang China ay baligtad ang ginagawa kaysa sinasabi. Sabi nga ng Confucian Doctrine na kapag malakas sila ay dapat magkunwaring mahina at sa paningin ng kalaban. Basahin po ninyo ang aklat ng Art of War na siyang batayan ng ikinikilos ng gobyernong China. Magaling silang gumamit ng doktrina ng people's war at protracted war. Huwag po tayong maniwala sa mga sinasabi ng China. Ba't naniwala yung mga tao sa sinasabi ni Digong? Pag ako naging presidente, mag-jet ski ako. Ay, nako. Ellen Solid. Welcome to the club, Ellen Solid. Buti naman nag-iisip ng tama ang mga sundalo. Gustong maghari-harian ng amo nilang buwang tapos sila ibabala. Dapat ganyan ang gawin ng mga sundalong nag-iisip ng tama kung alam na mali ang commander-in-chief. Diba? Papapatay ka Yan namang yung mga nag-uutos ng gera na yan nandun lang sa anak ng kamote tapos ibabala kayo, payag kayo. Ano kayo? Sano? Buratenga. Si Jempuet, sabi ni Buratenga. Welcome to the club. Johnny Bigood, shout out Gandang gabi, Karoke. Good news yan kung hindi susunod ang ibang army sa China. Naku, malulungkot ang mga Duterte at mga alipores niya tulad nila Robin, Bato at iba pa. Totoo yan, Johnny Bigood Aris ulit Ano to? Nasukan na naman si Atty. Enzo kay Harry po sa pagpuri at pagtatanggol sa China. Ipinakikita ni Atty. Enzo kung papaano namimilog ang labi ni Harry habang nakikiusap sa mahal na Pangulo na huwag kalabanin ng China. Ang sabi ni Harry,
mahal na Pangulo, huwag kalabanin si Xi Jinping. Ang dapat ay debate para sa akin. Ang dapat ay debate para sa akin. Bakit hindi na lang siya si Digong, si Panelo at Bato ang makipagdebate kay Xi Jinping? Yan ang trabaho nila. Isasali pa tayo, debatihan sila maghapon kung gusto nila. Sabi ni Aris ulit Itong si Harry Roque, wala na ito yata pag-asa ito. Talagang nilamon na ng utak nito. Antonio Escobar, shout out Matanong ko lang, ano na ang nangyari sa natagpuang BCMS na itinapon sa Cavite? Yung pagkasunog ng opisina ng COMELEC right after election, may nagawa ba yung kamimisa sa harap ng COMELEC? Kahit araw-araw silang mag-rally doon, tinatawanan lang sila ni Garcia. Tatanggapin na lang ba nila TNT Rayo at Coronel Ordonio at mga vlogger sa katotohanan ang lahat ng ito? Sige na lang. Hayaan na lang natin na makatapos ng terminus ang government nila BBM at manigas na lang tayong lahat, okay? Sang-ayon ako sa iyo dyan, Antonio. Yan din ang nasa isip ko Pero yun nga sabi ko, diba? Sana gumalaw na habang may oras pa ang tunay na may-ari nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas. Ang problema lang kasi, Antonio, wala talagang mag-lead Kung ganun-ganun lang, wala. Balti Baltasar, welcome to the club, sabi niya. Sana nga totoong balita at makarating ang news item na ito sa mga Philippine government at lalo na kay Lolo Digong na pro-China. Legam, shout out sabi niya. Kung nagamit ni Marcos Sr. ang martial law dahil siya lang yung namumuno, limas. Kung nagamit ni Marcos Sr. ang martial law dahil siya lang yung namumuno, limas pa din naman ang kaba ng bayan sa kanya na walang papalag o ebidensya makikita. Hindi tulad ng madaming mandarambong na politiko na makikinabang pero dadaan pa din sa budget approval with COA audit na pwede kang makahabol at makulong. Wala namang nakukulong kasi ligam Al-Ulalia, shout out sabi niya. Lihitin mo kaya ang balita o vlog lang yan? Meron din kaming mahusay mag-deliver ng pagre-report na akala mo totoo. Anyway, pabor sa magkabilang panig yan. Higanting bansa ang China at komunista pa. Susunod ang mga yan sa leader nila. Sana nga totoo yan, Sir Rox. Pag nagkagera pa, lalong kawawa ang bansa natin. Magandang araw ulit sa ating lahat. Stay safe. More power. God bless. God bless, Al-Ulalia. Sumagot si Akira Milos. Good morning there, Al-Ulalia. Sumagot din si Renato Gonzales. Lihiti mo o di lihiti mo, bahala na sila. Magkagulo. Ginugulo nila ang mundo. Kaya nga mga singkit, mahilig, manungkit. Sumagot si Al-Ulalia. Thanks sa pag-greet, Ma'am Akira Milos. Have a good day. Sumagot ulit si Al-Ulalia kay Rinaldo Gonzales. Yes, sir, Reggie. Dapat ipakita natin na pumapalag tayo. Have a good day, sir. Sumagot ulit si Akira. You too, thanks you. Thank you, sabi niya. Ito, Bear Bautista, welcome to the club, Bear. Sabi niya, gera ang gusto ng pinuno kasi di naman sila ang
ang delikado at mamamatay sa laban. Totoo, yun nga eh. Dapat makapag-isip-isip. Itong China na to, oo. Hindi porke malaki sila. Sa Pilipinas, oo. Paano yung kakampi natin? Ang lalaki. Dragon. Di ba? Sinabi na nga ng Amerika, maayos-ayos ka, China ka. Subukan mong galawin ang ang Pilipinas at yari ka, di ba? Pero maganda sa Pinas. Maski na nakikita niyang maraming pumiproteksyon sa atin. Hanggat makakaiwas yung sa gera, talagang ayaw ng gera eh. Di ba? Pero ewan lang natin kung hanggang kailan, ha? Alam mo kung minsan yung api, yun nga langgam, matapakan mo. Pag di mo napatay, kakagating ka pa eh, di ba mga boss? Masakit din. Ha? Reynaldo Gonzales, sabi niya, ibang klaseng presidente si Xi Jinping. Pagkamkam ng teritoryong pinaiiral, ganyan kasi pag di naniniwala kay Kristo, hindi kasi alam na ang Diyos ang may likha ng langit at lupa at karagatan, kaya ginagawa ng mga ito ay parang mapakinabangan ng salin lahi at ibahagi ng nararapat sa isa't isa o bawat bansa mula sa una hanggang sa susunod na henerasyon. Suga pa. Alberto Olaero, sabi niya, good morning, Karoke. Ano ba ang pangalan ng messenger mo? I-message mo lang ang pangalan mo sa messenger ko, Alberto. Na-message ko na, Alberto. Pinadala ko na. Nakita ko na nga yung messenger mo eh. Medyo na rin pala, may edad ka na rin pala, Alberto Olaer, no? Sino kaya mas matanda sa atin? 66 ako eh. Lisan Cheng Nak, shout out ha. Sabi ko nga po, ang Cheng Wang Cheng Nyot, naghahanap ng wala. Gusto talaga nila ng sakit ng ulo. Mga komunista na nga, war freak pa. Piling pag may-ari nila ang buong mundo. A blessed evening po, Tatay Roque. Sabi ni Christian Cheng. Christian Cheng ulit Lahat ginagawa ng mga singkit para ma-trigger ang Pilipinas. Yang kamong mga sundalo, tayo ng mga magre-resign, sige, go. At sana pati war freak nilang presidente, si Jim, mag-resign na rin para matapos na ang kagahamanan ni Xi Jinping na yan. Alam mo, basta antay-antay lang tayo dyan, God moves in a very mysterious way. Niwala ka kasi. Christian Cheng nito. Ang hilig na Sheng Wang, Sheng Hot na yan, mangbangga ng barko at mangkamkam ng dagat ng may dagat. Tubig ng may tubig, di pa rin sila nadala nung mga nakaraang buwan. Nilamon na at tinunaw na ng nature ang capital province nila. Totoo, di ba? And yet, talagang lahat na lang gusto nilang sakupin. Hoy, Chengot, what's up? Huwag niyong hintayin na lahat kayo dyan sa communist country nyo totally matunaw at mawala sa mundo. Totoo, di ba? Alam niyo mga boss, kung naniniwala lang itong si Xi Jinping sa Diyos, yung nangyari sa kanilang matinding baha na yon, dapat nag-isip na na kinakarma na sila di ba? Pero talagang tama sabi mo na, hindi naniniwala kasi sa Diyos tong si Jinping na to Arlene Gonzales, shout out Sabi niya, sana nga magkasundo-sundo na ang lahat ng mga tao. Huwag nang masyadong mapag-imbot sa ari ng iba. Makontento kung anong meron sila. Tama ka dyan, Arlene Shout out, friend Amy Bingson. Dolor Garcia. Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan, no? Jane Laibana, my friend, shout out. Bukas, bukas mag-uusap na kami. Okay na raw siya. Shout out. Brother Elias Isyo, shout out.
Adorasyon di Maranan. Mirna Regalado, shout out sa inyo mga boss. Emmanuel Escalona, nak, shout out Balong Boyong Kong, shout out. Gerald Jelly, Roan Jelly, shout out sa inyo mga boss. Mission accomplished. Hanggang bukas po. O yan ang masasabi nyo dun sa kapirasong speech ni His Excellency, no? Parang maganda yung payo niya, di ba? Pero yun ang basa ko doon, parang sinasabi niya na hindi siya nandaya nung nakaraang eleksyon. Magandang gabi po mga boss. Good night. God bless.